Good morning, church. Do we believe that the Word of God is living and active? Amen? Amen. So I encourage you to get our Bible. Atong dunganan sa pagbasa dira sa Isaiah, Kapitulo 60. Bangon, Jerusalem, sidlak kay miabot na ang imong kahayag, ug ang himaya sa Ginoo nagdanag na kanimo. Tabunan sa kangitngit ang kalibutan, ug ang katawhan tikyupan sa kangiob. Apan ang Ginoo mosidlak kanimo, ug makita diha kanimo ang iyang himaya. Ang kanasuran moduol sa imong kahayag, ug ang mga hari moduol sa lamdag sa imong kahayag. Tan-awa ang imong palibot, makita mo nga nagtigom na sila ug moduol kanimo. Gikan sa layong dapit, mangabot ang imong mga anak nga lalaki, ug kuguson ang imong mga anak nga babae. Malipay kagayod inig kakita mo niini, tungod sa kahinam mupaspas pagpitik ang imong kasing-kasing, kay ang bahandi sa kanasuran mahianha man kanimo. Moabot kini kanimo latas sa kadagatan. Malukop ka sa daghang kamilyo gikan sa Media og sa Ipa. Ang tanan nga gikan sa Sheba magdalag bulawan og insenso, ug mag-awit silag mga pagdayeg alang sa Ginoo. Dadon nganha kanimo ang tanang kahayupan sa Kedar, ug ang mga laking karnero sa Nebaot. Kini mao'y imong mga halad nga akong kahimutan, ug himuon kong mahimayaon ang akong templo. Unsa ba kining nang lupad nga daw panganod, ug daw mga salampati nga paingon sa ilang mga puyanan. Ang mga barko gikan sa kapuluan naghulat kanako, ug mag-una kanila ang mga barko sa Tarsis. Aron kuhaon ang imong mga anak gikan sa layong dapit. Dala ang ilang bulawan ug plata aron pagpasidungog sa Ginoo nga imong Dios, ang balaang Dios sa Israel, kay gipasidunggan ka man niya. Verse 10. Miingon ang Dios, ayuhon sa mga langyaw ang imong mga kota, ug alagaran ka sa ilang mga hari, kay bisag gikastigo ko ikaw tungod sa akong kasuko, karon gikaluy-an ko na ikaw. Kanunay bukas ang imong mga ganghaan, dili sila sirhan adlaw o gabi, aron panad-on nganha kanimo ang bahandi sa kanasuran, ug manulod ang ilang mga hari kinuyugan sa ilang mga alagad. Mga laglag ang nasod ug gingharian nga dili mo alagad kanimo. Ang maong nasod magunob gayud sa hingpit. Muanha kanimo ang garbo ug dungog sa Libanon, ang sepre, ang platano ug ang maribuhok, aron ipadayan-dayan sa akong templo. Himuon kong matahom ang akong tumbanan. Ang mga anak niadtong nagdaog-daog kanimo, muanha kanimo nga magyukbo. Muyukbo sa imong tiilan katong tanang nagbugal-bugal kanimo. Tawgon kanila nga syudad sa Ginoo, ang Siyon sa balaang Dios sa Israel. Bisag gibiyaan ka o gikasiligan o gilikayan, himuon ko ikaw ang halangdon hangtod sa kahangturan o kalipay sa tanang kaliwatan. Ang kanasuran og mga hari muatiman kanimo sama sa usa ka inahan nga nagpasuso sa iyang anak. Unya masayod ka nga ako ang Ginoo ang nagluwas kanimo, ang gamhanang Dios sa Israel nagluwas kanimo. Dadon ko ikaw bulawan inay bronsi, plata inay puthaw, bronsi inay kahoy, puthaw inay bato. Himuon kong malinawon ang inyong gingharian, ug manduan kamo sa hustisya. Wala nay pinatyanay diha kaninyo, ug wala nay kadaot diha sa inyong yuta. Nganlan ninyong kaluwasan ang inyong mga kuta, ug ang inyong mga ganghaan nganlan ninyong pagdayeg. Ang adlaw dili na maoy inyong kahayag sa panahon sa adlaw. Dili na mosubang pa ang bulan aron paglamdag kaninyo sa gabii. Kay ang Ginoo mao naman ang inyong kahayag nga walay pagkapalong, ug ang Dios mao nay inyong himaya. Dili na mosalop ang inyong adlaw ingon man ang inyong bulan, kay ang Ginoo mao man ang inyong kahayag hangtod sa hangtod. Ug matapos na unya ang inyong pagbangutan, pulos na unya matarong ang inyong katawhan. Sila na ang manag-iyas sa nasod hangtod sa kahangturan. Sila nga maoy saha sa akong tinanom, ang akong mga binuhat mismo aron kapasidunggan. Musanay ang labing jutay kanila, ug mahimong gamhanang nasod inigabot sa husdong panahon. Dalion ko kini pagbuhat, ako mao ang Ginoo. Amen. So makapanglingkod ta, so dili ako ang mawali Kay ako lang i-introduce ang atong magwawali karong kabuntagon. So usa siya sa kanang matawag nato og kanang success story sa Compassion International. So I know nga daghan gyud successful nga mga sponsored child
nga ang uban wala na sad or nang abroad basta kahibaw ko nga successful ilahang kinabuhi. So kani atong magwawali karon usa ni ka ako dining nakitaan nga pinaka humble nga bata. No, I remember sa day ba nga nisulti siya nga ate kanang nawala ba akong scholarship na ako siyang giingnan nga siyang simba lang gyud siyang niya balik ko kung wa ba gyud gibuhat ang Ginoo sa imong kinabuhi. So mao ginay nako sa mga bata sa una nga to really kung simba lang gyud ka sa Ginoo, let God be God sa imong kinabuhi. So gi-promote siya sa Ginoo dili lang sa iyang eskwelahan no kay I know nga ang tanan nag-desire nga maganahan maka-eskwela og mga nindot nga eskwelahan. But gidala gid si Kisha sa University of San Carlos. No nya iyang desire nga mahimo siyang civil engineer. So nahimo gyud siya no nga God truly honor our desire. Ang ato lang is to really submit to God, honor God and worship God daily. So sa iyahang attainment no sa iyahang pagkasiya wala gid siya ningon nga kanang dili siya mo serve. Makit-an jud nako even sa during board meeting namo nga naagid siya sad anytime magtawag mi kay gigamit siya sa Ginoo sa iyang pagka-engineer no nga matabangan sad sila Kuya Benny ang atong church no nga nag-raise up gyud si God og mga godly no nga mga engineers nga naa joy heart to serve sa ministry. So walay paglangay akong gitawag ang galamiton no she's a vessel no sa pulong sa Ginoo na I believe nga karong adlaw God in store new good things gyud sa atong kasing-kasing pinaagi sa atong magwawali. So akong gitawag si Engineer Kisha Tapasaw. Mayong buntag mga igsoon. Magampo ta. Father God, we praise you and we thank you. Thank you, Lord, that we are your sheep, God. We are the sheep of your pasture, God. And we will hear your voice, God. Salamat, Ginoo, nga ikaw ang makigistorya ka namo. Karong adlaw, God. This very hour, Lord, kanang tipigi kini Ginoo nga among madungog ang imong pulong, God. Among madungog ang mensahe nga gusto nimong istorya ka namo, Lord. Og tabangi kami, Lord, nga ma-transform kami, Lord, by your word. And God, we just trust you this hour in Jesus' name. Amen. Una sa tanan, I want to acknowledge Pastor Edgar and Ate Mercy. Salamat sa, and of course, our whole church leadership. Salamat sa paghatag og opportunity og platform para makashare sa pulong sa Ginoo. So, magsugod na ta. Ang atong pamalandungan karon kay a very beautiful scripture nga makita sa Isaiah chapter 60. Kinsa man nato diri ang encourage kanang dasig. Walay amen? Okay. Kinsa man nato diri ang naluya or gikapoy kay daghan kay buhatonon sa school, sa trabaho, mga projects sinana. Naba dire? Amen. Nagyapoy amen. Kinsa man nato diri ang naay daghan nga plano sa future. Amen. Kitantanan no? Kay importante man nga natay plano sa future. Okay. Makita ba ninyo ang slide? Okay. So, mag-start ta. Verse 1. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. For behold, darkness shall cover the earth, and thick darkness the peoples. But the Lord will rise upon you, and his glory will be seen upon you. And nations shall come to your light, and kings to the brightness of your rising. Sa verse 1, atong ma-learn that the Lord wants us to live out our identity as children of light. Ato pong mabasa sa 1 Thessalonians chapter 5, verses 5 to 6.
For you are all children of light, children of the day. We are not of the night or of the darkness. So then, let us not sleep as others do, but let us keep awake and be sober. So, our identity kay nagingon ang Isaiah nga kita mga anak ta sa kahayag or mga anak ta sa adlaw. And unsa may buhaton sa anak sa kahayag or anak sa adlaw? First, the children of light arises and shines. Pwede ninyo isulti sa inyong tapad, the children of light arises and shines. Okay. A little bit of word study. Tanaw na to ang mga meanings gani. So, arise, it's a divine intervention nga, you know, dili ta maka-arise, dili ta makatindog by our own strength, but pinaagi sa kaligon, sa kusog nga gikan sa Ginoo. Siya atong source of strength, ang atong source of light. So, awake nga magmatngon ta or magmata ta. So, obviously, no, wala natulog, not sleeping. And sober, not drunk, wala nahubog, or not intoxicated, free from intoxicating influences of sin, having the presence of mind and clear judgment, mao na ang sober. Shine, ang meaning kay moral illumination, like the sun emerging from the darkness. So, we are described as children of light. We are described nga kini nga mga adjective and verbs, kining mga words kay mao ni atong ikinabuhi gani, mao atong i-live out. Ikaduha, we shine because our light has come and the glory of the Lord has risen upon us. So, in John, the light of man has come. Jesus is the light. Siya ang kahayag, no? He is the light. So, unsa may meaning sa the glory of the Lord has risen upon us? So, ang pasabot kay the Lord will be in charge. The Lord will be ruling over. So, kinahanglan kita mo surrender ta sa charge sa Ginoo or sa iyang command. Like that's the only way nga maka-shine gid gani ta nga tinuoray as children of light. When we surrender to the Lord, when we yield to His will, kung unsa iyang kabubuton. And when the Lord takes over, when the Lord is in charge, kay grabe og kahimuan sa atong kinabuhi. So, I want to share with you an interesting kanang study of the names of God. So, Yahweh, or in Hebrew is Yud, He, Vav, He, kanang YHWH. So, sa English translation, kay gitawag siya nga Lord, manatong all capital letters nga Lord. So, I want to share this kay na-bless ko ani. Very interesting and makabless gani nga sa kini gani nga passage of scriptures kay ang gigamit nga name of God kay Lord. Unya, ang meaning sa Lord or Yahweh in the original translation, it's a personal name of God. And kung gamito ni siya, it expresses intimate relationship with His people. And ang very meaning sa Yahweh is a covenant-keeping God and a performer of promises. Meaning, kung unsa ang prophecy and promises nga gibasa nato sa Isaiah, kay gideclare ni Lord nga, I am Yahweh, I am a covenant-keeping God, I am a performer of promises. Like, kung unsa akong gisulti diri, kay ako ning buhaton. Diba sa last verse, I, the Lord, will hasten it in its time. So, you know, kung musulti og I am, that's very powerful. Kanang word nga I am, katong sa burning bush, nga nautana si Moses, kinsa man imong pangalan, ingon siya I am. I am. Unya, sa New Testament nga, padong nadakpon si Jesus, unya, nangutana sila nga, asa to ilang dakponon, unya, ni-declare si Jesus nga I am, ang kuan gani, katong armies nga modakop niya, katong mga soldiers, kay mura sila nangatumba, naay power gani nga nigawas. So, the name of God, Yahweh, is very powerful and very intimate, relational sa atua.
So let's remember that our Lord, our God, is a covenant-keeping God and a performer of His promises. Third, we do not belong to the night or to the darkness. So diha sa verse 2, behold, darkness shall cover the earth. So ang word nga behold, it signals importance or urgency. Like, we are drawn gani atong attention ba nga, atong lantawon, atong tanawon. So darkness, sa gigamit diri nga verse, it's thick obscurity, it conveys calamity, wickedness, etc., or the hiddenness of God. And deep darkness, mao ang deep darkness upon the peoples, grabe ka, very tangible obscurity. So, unsa may pasabot ana? So, in our time today, in this present time, or even the current state gani sa atong nasod, and the world as a whole, kay grabe nga kangit-ngit. Like, we would hear of news gani about war sa Israel, Hamas, inana, Iran, inana, madungog nato. And sa local nato kay grabe ang na-expose nga darkness gani, ang corruption sa contractors and kanang kuan sa atong government. Napod sa bahin sa education nga ang school kay magtudlo sila og programs about sex nga gagmay pa nga bata kay ilan ang tudluan na sila department orders ngayon ana. Even ang kaso gani or cases sa kanang depression, mental health issues, inana, mga suicide, kay nisaka pod, nitaas pod. So, ang kangit-ngit gani kay makita nato sa atong palibot, and even deep darkness gani sa matag katawhan gani, especially katong katawhan nga walay Ginoo. Even gani kita no nga naata diha sa Ginoo kay naay times na nga low gani, naay times nga ubos gani atong kuan kanang ubos atong pagtuo or down ta inana nga makathink ta og mga butang nga dili gani iya sa Ginoo or sa kangit-ngit inana. So atong makita nga ang kangit-ngit gani kay naa na karon sa atong present time sa kalibutan and deep darkness sa mga katawhan. And verse 3 tells us the effects of our shining. Kabalo bata nga kung naa si Jesus sa atua, na ang kahayag sa atua, kay ma-distinguish gud ta nga iya ta sa Ginoo. Like in a certain kanang group or klase gani, kisa may nakasuway nato nga naay muduol nato nga moingon nga nalagi lahi sa imuha nana or sa trabahoan inana or sa bisan asa gani, like kung naa si Jesus sa atua kay mo manifest gud gani iyang kahayag. Ma-distinguish yun ta as people of God. Okay, so I just realized nga nag-start na tano sa kuan. Muhatag sa kog a little bit of background gani sa book of Isaiah. Kay pag-study na ko ani by the grace of God kay na-amaze pod gani ko. So we're studying the book of Isaiah no sa chapter 60. Kabalo ba mo nga ang pangalan ang name Isaiah kay na siya'y meaning? Kabalo mo sa meaning sa name na Isaiah? So, Isaiah means Yahweh is salvation. Unsa ganito? Yahweh is salvation. Si Isaiah kay usa siya ka prophet recognized, makita sa 1 Kings and Chronicles gani. Unya ang iyang ministry is about turning people back to God. Unya according to my study, GodQuestions.org na dito nga si Isaiah kay mura siya ka level ni Shakespeare gani, the way siya musuwat. So naa siya kuan kanang talent gud gani sa writing. And of course because he is inspired by the Holy Spirit. Mao very say tawagan literary, excellently literary yang mga gipambuhat. And the book of Isaiah is mainly about prophecies gani. So kung atong basahon ang Matthew, ang Gospels, basahon po natong writings ni Paul, daghan kaayo nga mga verses gani nga nag-quote dito nga gikan sa Isaiah. For example,
By His stripes we've been healed. Na dito sa Isaiah 53. Si Jesus himself reads from Isaiah. Nasa Luke chapter 4. Si Jesus ningon nga, "The Spirit of God is upon me, and He has anointed me to bring good news to the people." So Isaiah 61, nag-quote siya ana. Although ang whole book sa Isaiah kay naghisgot siya about Israel's sin and rebellion, kanang it's a cycle gani nga ang mga tao sa Israel kay makasala sila, mangayo sila pasayloon sila sa Ginoo. Makasala na pud sila balik, pasayloon na pud sila sa Ginoo. Makasala na pud sila, pasayloon na pud sila sa Ginoo. So familiar sa ang kuan, mura pud og kita nga makasala ta, magrepent ta. So pasayloon ta sa Ginoo, makasala ta, magrepent ta, pasayloon ta sa Ginoo. So when we study the book of Isaiah, ang message niya mainly sa Israel. But kana ganing when we reflect on the word kay makita gyud nato kita gani kung unsa pud ta ka rebellious, unsa pud ta ka makasasala, ka gahig-ulo, nya makita pud nato sa book of Isaiah ang message of hope. Na dito ang suffering servant, kinsa man ang suffering servant? Si Jesus. A Messiah will come to establish God's kingdom on earth and create a new Jerusalem. So, diha po nato makita, like, kung atong tanaw ng book of Isaiah, prophecy siya nga nahitabo na, napoy in the long future, sa future pagyud nato, napoy nahuman na. And I really believe that the book of Isaiah, ang pinakatema gyud niya is about God's salvation. And ato nang ma-learn later gani. So, mao to ang background sa book of Isaiah. Okay. So, balik na ta sa atong basahon ang Isaiah 60 verses 4 to 17. So, kung ato nang tan-awon ang passage sa verses 4 to 17, makita nato nga ma-learn nato that the Lord wants us to trust in Him for the provision or blessings we need in this present time. You know, when you go back to your homes, kay pwede yun na ninyo tanawon gani ang verses 4 to 17 by yourself. Anya, ma-amaze gani mo kung unsa ang mga gipang describe. And it's my personal conviction gani nga some of these kanang prophecies gani kay nahitabo na sa Israel karon nga time. For example, lift up your eyes around and see. They all gather together. They come to you. So, kining si Isaiah, nagsulti siya sa Israel nga, lantawa, tanawa, nag-gather na sila, nagtapok sila, unya padung na sila balik nimo. You know, in 1948, May 14, 1948, ang Jews gani kay nabalik sila sa land of Israel. Unya nag-search ko nga kanusa maday sila nakatag, Lord, ang mga Hudyo or ang mga Jews, kanusa man sila nakatag. Yeah, I just realized nga even from the very beginning kay nakatag na gyud sila, no? Even though nisulti dito sa kanang sa Google nga in 70 CE Common Era kay nag-start sila pagka-scatter during the times of the Roman, but prior ana kay sige na jud sila katag gani like Babylonian exile nga magkatag sila, pero ang very significant gani anduol sa tua kay katong nakatag sila in every parts of the world during Holocaust, World War II, katong ang Germany, kay gikuan sila gisunog thousands of Jews gani. So grabe ilang pagkakatag gani in every part of the world. Very interesting ba kay namoy na ilhan nga Moabite karon, namoy na ilhan nga Hittite or Jebusite karon nga adlaw. I mean, sa news, makita ninyo nga, oh, this is the tribe of the Moabite or the Moab, from Moab. So it's very interesting and amazing gani, how God preserved the line of the Jews gani, nga even though gikan sa pinakasinugdanan nga nagkatag sila, na-captive sila, na-exile sila, even up until now, kay nagihapoy Jews gani, na-preserve ilang culture, na-preserve ilang identity. And it's not a work gani nga sila naningkamot gani nga may, but it's the work of the Lord.
because His promise kay dili gud gani Isaiah ningon dito no nga my word which will come to you will not return to me empty gani. Nga ang promise sa Ginoo nga in you Abraham all the nations of the earth will be blessed. So even karon nga time natay mailhan nga Jews or Israelites or Jewish inana. So kung atong basahon ang verses 4 to 17, nindot kaayo like na po dire tagalan ta mga example kay taas kayo kung akong tagsa-tagsaon no. The abundance of the sea shall be turned to you and the wealth of the nations shall come to you. You know, karon nga time ang Israel kay grabe lang discovery gani sa kanang gas nga naa sa dagat sa Mediterranean. Nya na sila technology nga nagkuha na kana nagprocess gani ana para magamit nila. Nya dili lang para sa ila but sa ilang kasilinganan o bisan pa man sa laylaing parts sa world gani laylaing nga countries kay mabless tungod sa ilang mga discoveries napo dire nga who are these that fly like a cloud and like doves to their windows. So you know karon kay balo pud ta nga naay gubat inana and Israel has the latest technology gani gitawag siya Iron Dome to ang pinaka purpose yun is to protect gani the people ba nga nagpuyo sa Israel gani nga dili sila dali maigo gani sa mga bombs inana. So they are like mura sila kuan kanang mga nanglupad gani like a cloud like doves to their windows ingon ana. For the coastlands shall hope for me, and the ships first to bring your children from afar, their silver and gold. For the name of the Lord your God, for the Holy One of Israel, for He has made you beautiful. So, ang mga dagko nga barko sa Europe, katong after sa World War II, kay nato sila sa Israel, naghatod sila sa mga Jews, gani, back to their homeland. So, makita gani nato nga, grabe ka amazing gani and faithful ang Ginoo gani sa kinabuhi sa mga Israelites ba or sa mga Jews gani. So when we reflect nga ingon ani day ang Ginoo no masaligan gud siya even if it seems impossible gani sa kadaghan nga mga tao sa Israel sa atong personal pud nga kinabuhi kay ang Ginoo matinud-anon gud siya kung unsa iyang gi-promise sa atoa kay iya gyud ang tumanon according to His will and purpose. So, since naghisgot naman ko about Israel, pwede na to ipakita ang video. Maybe some of you, wala mo kahibaw nga kanay yung gigamit kay invention dahil nagikan sa Israel. Praise God. The world's greatest achievements and discoveries have come from people who walk closely with God. Even the great scientists, no, Isaac Newton, Albert Einstein, like they express their faith. And pag-discover nila sa nature, sa law of physics, kay nagkuhan sila sa Ginoo gani nga na-inspire sila ba sa we are created in the image of God gani. So when we walk closely with God gani kay diha ta maka-discover, diha ta naay kaalam, kana ganing makaayo dili lang sa atong kaugalingon, kung dili pod sa uban pod inana. So atong makita no nga makasalig ta sa Ginoo because He gives us the provision, He gives us the blessing gani that we need. Sama sa pag-bless niya sa Israel, nagitagaan sila og ka-bright o kaalam gani to invent. So kita pod kay makasalig ta sa Ginoo nga sa atong mga gipang atubang nga situations saganta sa Ginoo kaalam kahibalo og ang Ginoo may mo panalangin gani nato kung unsa atong gikinahanglan sa karon sa present time. So nasa Luke 12:32, do not be afraid, little flock, for your Father has chosen gladly to give you the kingdom. So ang context ani nga chapter no kay it's about kana mag-worry ba. Mag-worry ta sa atong suoton, mag-worry ta sa atong kanon, mag-worry ta sa ugma, inana. Although those are valid gani nga kinahanglan ta maghuna-huna para sa atong kaugmaon, or kinahanglan ta magplano, or kinahanglan ta nga mag-ensure nga maka-provide
especially parents nga maka-provide sa ilang mga anak, and that's valid, no? Pero niingon sa Luke chapter 12 nga the desire of our Father is to give us the kingdom. He has chosen gladly to give us the kingdom. Like napo dira nga chapter nga seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Nga kung unahon lang gani nato siya, makasalig yun ta nga ang atong langitnong amahan siya mo take care nato. So, napo dito nga, look at the birds in the sky. They do not sow, nor reap, nor gather into barns. Wala sila'y mga storehouses. Wala sila'y bank. Although nice kayo nga naay bank. But the Bible says nga, saving is the... di lang ko masulti. Joke lang ito. Ako nalang isulti because I am prayed for to be bold ganina. So, according to some people, saving is the lowest form of stewardship. Investing is the highest form. So, he who has an ear, let him hear what the Spirit says. Kana lang. So, look at the birds in the sky. Tanaw na to ang mga langgam. Wala sila storehouses, wala sila nagtipig, but they are provided, well provided by our Father in heaven. Not one of them will fall to the ground. Walay usa nila nga matagak nga wala kay balo ang langit ng amahan. So naa dito nga scripture nga verse nga, how much more valuable you are than the birds. Mas importante pa ka sa mga langgam. Look at the lilies in the field, ang mga flowers. They do not toil nor spin. Yet I say to you that even Solomon in all his glory did not clothe himself like one of these. Nga even sa kadato ni Solomon, no, mas nindot gihapon ang lilis compared niya sa iyang sinulutan. So, ningon dito sa verse, sa Luke chapter 12, how much more will He clothe you? Dili ba't mo ilisan sa Ginoo? So, the point is, dili ta mag-worry, but musalig ganita sa Ginoo. We trust in Him. He is our Father. He is the one taking care of us. And kinig nga, He has chosen gladly to give us the kingdom. Like, the earth is the Lord's and everything in it. And our Father in heaven, grabe yang kalipay nga ihatag niya nato ang gingharian. So, praise God. Mauna, ayang promises sa Isaiah 41, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Napod sa Philippians, no, nga, I can do all things through Christ who gives me strength. It's about, ang context, no, about contentment, nga sometimes, sa pagkakaroon, maka-experience tag kalisod, napoy ka ng abundance, sinana. But God is about character building, nga dili lang, mas importante sa Ginoo nga ma-build gani atong character. Inuna siya mag-take care nato. Mao na nga makaagi gyud ta og mga challenges, makaagi ta og mga kalisod inana. Pero we can do all things through Christ who gives us strength. And lastly, the Lord wants us to be expectant of His coming. Mao na sa verses 18 to 22. Kinsa man diri ang excited nga mobalik na ang Ginoo? Moingon og, come Lord Jesus, come. Amen. Nangutana ko no, pag sa introduction ba nga, kinsa diri ang naay plano? Okay ra ninyo nga mobalik na ang Ginoo, nya wala pa natuman ninyong mga plano? Ay, nalagi ba ni katawa? Marag dili sure? Anyway, like, mag-think tanong, nindot kaya akong plano, ganahan ko ani, pero gibutang sa Bible ba, the glory that will be revealed to us, cannot be compared, sa kanang mga happiness or kalipay, mga plano, achievements, or success nga itong ma-experience diri. Like, our kanang frame, as humans ba, dili pa kay nato masabtan nga, no eye has seen, no ear has heard of the future, nga giandam sa Ginoo nato. Like, murag layo pag yun kaayo, dili pa nato mathink Murag ang mathink nato nga happiness kay karon lang sa diri lang sa earth.
But that is very exciting, no? Kay, unsa gyud ka na. So, come Lord Jesus, come. So, the Lord wants us nga, mag-expect gyud ganita nga, mubalik siya. Like, magkinabuhi ganita nga, kabalo ta nga, mubalik ang Ginoo. So, kabalo ba ta sa time? Wala, no? It's like a thief nga, dili mananghid gani kung mangawat sa balay, nana. So, ang pagbalik sa Ginoo kay wala pud ta kahibalo, unsa exactly, but the Holy Spirit gani kay gibutang sa Genesis nga the moon and the stars are for signs and seasons. Nana, so maybe na mga hints gani sa nature, nana, like makabalo pud tanong our earth is decaying, like even the law of the law of the dissipation of heat, kana ganing second law of thermodynamics nga ang coffee kung imo nang ibutang diha kay gikan sa init kaayo kay mabugnaw dayon siya, like mawala gani ang kainit, murag na ay kuan ba nga ang earth gani kay padung siya sa decay, na. So mo na nga the Lord wants us to expect of His coming gani. Unya kung atong basahon sa Isaiah 60, makita pud nato ang glimpses gani kung usa ka no, kung nana ang Ginoo mobalik na siya. Una, violence shall be no more and the days of mourning will be ended. Kinsa man diri ang dili na gusto mag-uol? Di ba nindot kayo no? Kinsa man diri ang gusto nga inigawas nimo sa inyong balay, naka sa public area, sa road kay walay kagubot kanang malinawon. Di ba kita ganahan gyud ta ana? And this is a glimpse gani of heaven ba nga. Wala na'y violence, wala na'y panag-away, wala na'y kagubot, wala na'y kagulanan. Nindot kayo, no? So, nindot kayo nga, mubalik na dyan si Lord. And second, napod na sa Isaiah 11:9, kung atong basahon ba nga, ang layon kay mukaon na siya o kanang grass, sama sa ox, gani. Ang gamay nga bata sa Isaiah 11, kay ang iyang kamot, iyang ibutang sa hole, ganin sa bitin. Di ba naman tayo kuan, kanang mahadlok tagbitin, inana, unya. So, ang promise ganin sa new heaven and new earth, kay ang bata, iyang ibutang iyang kamot, dili siya paakon, makigduwa siya sa mga bitin, inana. Unya, ang layon kay, o ang kanang mga ox, kay ang bata, mao'y mag-lead nila. So, makita ta na sa Isaiah 11. Nya, ang verse 9 nag-ingon, they shall not hurt or destroy in all my holy mountain, for the earth shall be full of the knowledge of the Lord as the waters cover the sea. Ikaduha, all will be righteous, ang tanan mahimong matarong. So sa Titus chapter 2 verses 13 to 14, waiting for our blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ, who gave Himself for us to redeem us from all lawlessness and to purify for Himself a people for His own possession, who are zealous for good works. Amen. Indot kayo no nga gikan sa atong pagka makasasala, i-redeem ta sa Ginoo. He is the one who is purifying us. Dili gani pinaagi sa atong kaugalingong kusog. Ug ang iyang jud ganing plano is to redeem us, and o kita mahimong iyang katawhan gani, a people for His own possession, who are zealous for good works. Ang third kay, we will be with the Lord forever. Sa John 14, gingon dito no nga, let not your hearts be troubled. Believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions or rooms. If it were not so, would I have told you that I would go to prepare a place for you? Kisa may nituod diri nga si Jesus kay ngadto siya sa langit para mag-andam gani og mansion para nato. So, kung wala tay balay diri no sa kalibutan, natay mansion in heaven. And we can be sure of that gani because of our Lord Jesus Christ. And nice food nga i-bless ta niya og mansion diri, di ba? And if I go and prepare a place for you, I will come again. So, ni-promise ang Ginoo no nga, kung nag-andam day ko og luna para nimo, mobalik ko, aron kuhaon ti ka. So that where I am, there you may be also. Kisa may gusto nga kung asa si Jesus na punta dito.
Amen. May I request the worship team, this is stage. So, nag-study ta sa book of Isaiah, no? Sa Isaiah 60. And the book is about Yahweh as salvation. The central theme of the book is our God is salvation. Siya ang atong kaluwasan. And salvation, wala lang siya nagpasabot no nga naluwas ta gikan sa atong mga sala. Although mainly maog yun na ang kuan sa salvation. But we need saving every day of our lives. Even if after gidawat nato si Jesus, kinahanglan gihapon ta og saving gani sa atong pagkinabuhi diri sa kalibutan. So kung ato pong tan-aw ng Isaiah, let's bow down our heads. Kung ato pong i-imagine ang Isaiah, it's a book about sin and rebellion. It's a book about judgment gani. Nga grabe ang judgment gani sa sala sa mga Israelites. Ma-realize po nato no nga ang atong sala grabe po og judgment. But ang judgment gani nga na-experience sa Israelite kay ug ang judgment nga dapat unta kita maka-experience kay wala nato na experience pagkadawat nato ni Jesus kay nganuman siya man ang nag-receive sa judgment gani nga alang unta nato. So Jesus suffering, kung atong i-remember, atong i-imagine gani nga dito sa cross, grabe ang pag-suffer, giludan siya, gibunal-bunalan siya. Ang iyang likod kay makita na ang buko gani tungod sa katong latos nga iyang na-experience. His suffering, mao na atong judgment nga kita unta. But si Jesus ang nidawat. Jesus died a cruel death so that we may live a good life or an abundant life. So let's remember our Lord and Savior because He is our hope of glory. Tanan natong gi-experience karon ang we can only live out our identity as children of light when we are anchored to our Lord Jesus. Kung kanunay ta nakig-spend time niya, nakig-commune niya, ma-live out nato atong identity, tudluan ta niya, i-guide ta niya. And mas ato siyang mapakita gani, mo manifest siya sa atong kinabuhi. And in this challenging times, in this present time nga grabe ang kangit-ngit sa kalibutan, even ang kangit-ngit nga atong ma-experience sa atong una-huna. Like we can trust in the Lord nga siya ang atong kahayag, nga siya ang mo-provide sa atong panginahanglan, o ang iyang panalangin ang atong gikinahanglan. Nga dili ta angay mahadlok because He has chosen gladly to give us the kingdom. And lastly, gitinguha sa Ginoo nga mag-expect gyud ta nga mobalik siya. He will come again to receive us so that where He is, adto pud ta kuyog niya. So let's reflect, let's remember our Lord Jesus. Kining tanan nahimong posible tungod sa iyang gibuhat dito sa cross. Nga siya namatay, nga siya nadawat niya ang judgment sa atong mga sala. Siya gibunal-bunalan, siya naka-experience og mga latos sa iyang likod. Siya gipakaulawan. And the worst death sa katunga time is to hang a person on the cross. Grabe ang shame, ang kaulaw nga iyang na-experience. Let's remember our Lord Jesus and let's thank Him. Let's remember what He has done on the cross. For those nga wala pa nila nadawat si Jesus isip maluluwas, Ginoo maluluwas, this is an opportunity. Pwede mo follow ani nga pag-ampo. O giampo ninyo sa kinasing-kasing. Lord Jesus, salamat nga ikaw namatay alang kanako. Salamat nga ikaw ang nidawat sa judgment, sa punishment, nga alang unta kanako. Tungod sa akong mga sala. Lord, ako kang gidawat
isip akong Ginoo, isip akong ug manluluwas. manluluwas. Karong adlaw, Karong adlaw, puyo sa akong kasing-kasing. tuyog sa akong kasing-kasing. Salamat Salamat kay ako, kay ako, nahimo na nimong anak. nahimo ni mo na. In Jesus' name, In Jesus' name. amen. Let's continue to reflect. Diyos, ako may pagsali. Kanimo lang ako may katabawa. Kay ikaw ang akong Ginoo. Kanimo lang, O Diyos, ako may pagsali. Kanimo lang ako may tatagbawa. Kay ikaw ang akong Ginoo. Ug ikaw ang kadaugan ko. Gamhanan ka, O Diyos sa katuran. Ikaw lamang ang akong gisaligan. Labaw ka sa tanang mutan. Niiring kalibutan. Katahom gayon sa imong alam. Kay ikaw mangalang kaluwasan. Dadako ngadto sa imong trono. Gusto ko makauban kanimo. Gamhanan ka, O Diyos sa katuran. Ikaw lamang ang akong gisaligan. Labaw ka sa tanang butang. Niining kalibutan. Gamhanan ka, O Diyos sa katuran. Ikaw lamang ang akong gisaligan. Labaw ka sa tanang butang. Niining kalibutan. Our Father, we thank you and we praise you for your Son, Jesus, who died, who was buried, and rose again, so that we will be forgiven, so that we will be justified. Lord, you are our hope of glory. God, ang among mga mata, Ginoo, among gitutok diha lamang kanimo, God. Lord, dili na mo mahimong malive out among identity, isip anak sa kahayag, kung wala ang imong tabang, kung wala imong grasya. Lord, in this present time, God, nga grabe ang kangit-ngit sa among palibot. Lord, kami nagasalig kanimo, Ginoo. And God, we are excited, Ginoo, nga ikaw mo balik. Lord, ikaw ang among paglaom. We are waiting for our blessed hope. We say, come, Lord Jesus, come. We praise you and we give you glory in Jesus' name. Amen. 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 Hallelujah. At this point, mga kaigsuonan, atong mamarugta
atong pakpakan, kinakusgan, atong buhi nga Ginoo. Okay, for designating this time to be here. And atong itap ato ang person sa atong left or right. Thank you for coming. God bless you. Please stop the person to your left and to your right, at your front, at your back. Thank you for coming. God bless you. And also at this point, I would like to acknowledge ang atong production team. A big hand also. Our praise and worship team. Our media, including the sound men. Mga heads. And thank you so much. And also, ang naghubad sa pulong sa Ginoo karong buntaga, ang preacher, si Engineer Kish. Atong tagaan sa masipang pakpak. Honestly, when I read the verse, the chapter, it's quite hard. Medyo bugat ang pulong. But salamat sa Ginoo, sa iyang giya, sa iyang anointing ni Engineer Kisha. Nga kanang salamat because we are being refreshed. We are reminded how God is so great. Despite sa mga challenges, despite sa mga kalisod, sa atong madunggan nga mga balita karong panahon na, atong mga natagamtam, ang mga ngilad, o kanang mga nindot, o kanang mga dili maayong balita, o atong mga na-experience, So, ang Ginoo nahibaw ana, but salamat sa iyang mensahe today. Salamat sa mensahe because ningon ang Ginoo sa iyang pulong. Do not be dismayed. Do not be discouraged. This is not your battle. Ningon ang Ginoo, this is my battle. Be still and know that I am God. Wow, kanindot sa pulong sa Ginoo. And at this point, mga higala, let's bow down our heads and let's pray. Father in heaven, in the name of Jesus, Lord, salamat na nakaila kami kanimo. Salamat, Lord, na ikaw ang among Ginoo nga wala mausab. You are the same yesterday, today, and forever. Salamat, Lord, sa imuhang pulong nga among nadunggan karong taknaa, karong adlaw, Lord, og himuha kini Ginoo nga dili lang kini taman sa among pangdungog, Lord, kundi Lord, imo kaming tabangan nga amo kining mapuy-an, Lord. Salamat sa imong pulong, amoy naghatag na mo paglaom, amoy naghatag na mo kalig-on sa matag adlaw, Lord. And Lord, as we face another week in our lives, Lord, let it be, Father God, that your Spirit be always upon us, Father God. Ang imong espiritu may maglig-on kanamo, Ginoo. Ang imong espiritu may magbag-o kanamo as we wake up each day, Father God. And you are the one who sustain us. Sustain us, Lord. Ang mga hamtong, Ginoo, ang mga batanon, Lord, ang mga estudyante, mga trabahante, mga negosyante, Lord. Lord, ikaw magasangkap, ikaw magatagbo sa pinanglan sa mga pamilya, Lord. Ang mga estudyante, mga batanon, Lord, sa imong pulong, kami nag-ampo nga they will not be conformed to the pattern of this world, but be transformed. Be transformed, Lord, by the power, by your power. That, Lord, sila mo conform, Ginoo. Know that what's their purpose in their life, Lord, and your perfect good will in their lives, Father God. Ikaw magahatag sa mga batanon, Lord, og circle of friends, Lord, nga diin sila motubo sa ilahang pagtuo diha kanimo, Lord. And all of them, Lord, become successful because that is your will in their lives, Father God. And Lord, salamat. Salamat, Lord, sa matag usa, Ginoo, nga niya karon, Lord. And may the Lord bless you and keep you. And may the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. And may the Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Now to Him who is able to do immeasurably more than all we can ask or imagine, according to His power that is at work within us. To Him be glory in the church and Christ Jesus throughout all generation, Lord.
And may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God the Father and the fellowship, the guidance and peace of the Holy Spirit be with you all. And everyone will say, Amen and Amen. God bless everyone.